walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Iniimbitahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po'y mag-start sa ating pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Tayo po'y mag-start sa pagbabasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa unang Tesalonica, chapter 5, verses 12 hanggang 28. 1 Thessalonians 5, 12 to 28. Sabi po sa 5, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pagukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad. Hallelujah! Pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin. Hallelujah! At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag na ninyong balewalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatiliin niyang walang kampintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. Batiin ninyo ang lahat ng mga mananampalataya bilang kapatid kay Kristo. Pinapakiusap namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon na basahin ang sulat na ito sa lahat ng mga kapatid. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah, Jesus! Worship your name, O God! Pinapasalamatan ka namin, Ama. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Tunay, Panginoon, ang pag-ibig mo sa amin. Salamat po, O Diyos. Hallelujah! 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 Ayaw kong magkulang, sabi dun sa awit. Ayaw kong magkulang. Ayaw po ba nating magkulang sa presensya ng Panginoon? Lagi po nating aawitin, lagi po tayong tumulog, lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon. At sa oras na ito, gawin po natin yung mga bagay na makapagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos, ang mumawit at pagpuri sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Oh God! Amen! Hallelujah! Bless your name, Father! Hallelujah! We claim it. Ayaw namin magkulang sa iyo, O Diyos. Hallelujah! 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 Yes, Jesus! We bless you, Father! We worship you, Holy Spirit! We welcome you in this place! Hallelujah! Ayaw ko magkulang sa iyo. Ayaw ko magkulang sa iyo. Ayaw ko magkulang. Kung magkulang sa iyo. Yes, oh God. Ayaw ko magkulang sa iyo. Oh Jesus, Jesus, di ko kaya sa buhay ko na mawala ka at pag hindi ka, Jesus, naranasan bawat araw ay kulang. Ayaw ko magkulang sa'yo. Ayaw ko magkulang
sa'yo. Ayaw kong magkulang sa'yo. Ayaw kong magkulang. Ayaw kong magkulang sa'yo. Oh Jesus, Jesus, di ko kaya sa buhay ko na mawala ka pag hindi ka. Jesus, naranasan bawat araw ay kulang. Oh Jesus, Jesus, di ko kaya sa buhay ko na mawala ka pag hindi ka. Jesus, naranasan bawat araw. Jesus, oh Jesus, Jesus, di ko kaya sa buhay ko na mawala ka pag hindi ka. Jesus, naranasan ang bawat Jesus, oh Jesus, Jesus, di ko kaya sa buhay ko na mawala ka pag hindi ka. Jesus, naranasan ang bawat araw ay kulang. Di ko mapigilan puso ko't isipan sa pagpupuri sa'yo, Panginoon. Ayaw kong magkulang at di maranasan mga pagpapalang nangagaling sa'yo, kaya't ako ay sisigaw at sa'yo ay sasayaw. Kaya't itataas ang aming pagpupuri sa'yo, Panginoon. Mapigilan puso ko't isipan sa pagpupuri sa'yo, Panginoon. Ayaw kong magkulang at di maranasan mga pagpapalang nangagaling sa'yo, kaya't ako ay sisigaw at sa'yo ay sasayaw. Kaya't itataas ang aming pagpupuri sa'yo, Panginoon. Kaya't ako ay sisigaw at sa'yo ay sasayaw. Kaya't itataas ang aming pagpupuri sa'yo, Panginoon. Kaya't ako ay sisigaw at sa'yo ay sasayaw. Kaya't itataas ang aming pagpupuri sa'yo, Panginoon. Kaya't ako ay sisigaw, kaya't ako ay sisigaw at sa'yo ay sasayaw. Kaya't itataas ang aming pagpupuri sa'yo, Panginoon. Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen. Tunay po, patuloy at patuloy kaming aawit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Itataas ang aming pagpupuri sa iyo, O Diyos. Nais po naming marating, O Diyos. Nais naming mabigay ang papuri, pasasalamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Sa iyong luklukan, Panginoon, nais naming maranasan ang presensya mo, O Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Father. Hallelujah. Hallelujah. Kay ganda ng iyong luklukan, ayaw ko nang lumisan. Tibok ng puso mo, dama ng buhay ko. Ako'y uhaw sa'yo. Yes, Father. Hallelujah. Sa dako ng kabanalan, ako ay nagilalas.
Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Yes, Father. Kay ganda ng iyong luklukan, ayaw ko nang lumisan. Tibok ng puso mo, naman ang buhay ko. Ako'y uhaw sa'yo. Yes, Jesus. Sa dako ng kabanalan, ako ay nagilalas, at ako ay namangha. Ilog mo'y dumadaloy, hipuin mo ako. Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Kalakasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Yes, Father. Ikaw ang lahat, Panginoon. Oh, hallelujah. We love you, Father. Your goodness, oh Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Ang buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, kawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko kabutihan ng Diyos. Dinig mo ang siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. Ako'y
buhay sa bangyan ng Diyos. Ika'y sa bang buhay, yes, O Lord. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ang buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ang buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kay tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, yes, Father. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuting magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Kabutihan mo, Diyos. Awitin ko ang kabutihan mo. Hallelujah, Father. Hallelujah, Lord. We bless your name, O God. Patuloy po, Ama, na kami ay nagpapakumbaba. Ang aming mga puso, idinudulog po namin sa inyo. Inaamin namin na kung wala po kayo, wala po kami magagawa. Maging sa amin pong pag-aaral yung salita, hayaan nyo po na lalago po aming pananampalataya. At ikaw po, Panginoon, na mabigyan ng karangalan, kapurihan sa aming mga buhay. Lord, wala pong magagawang inyong abang lingkod kung hindi po niyo, Panginoon, abutin
ang inyong abang lingkod. Lord, itago po niyo sa inyong likuran, Ama, upang kayo lamang ang makita. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Pwede na po makaupo. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong pag-aralan sa umagang ito ay ang tinatawag po na marks of spiritual immaturity. Hebrews chapter 5 verse 11 to 14. Nakita po natin yung ating pinaka-text po. Marks of spiritual immaturity. Hindi po ibig sabihin na tayo po ay matagal nang tumanggap sa ating Panginoon Hesus. Isang mananampalataya ay matured na po tayo. Sangayon po ba kayo doon? The lack of spiritual growth is a dangerous thing. So kung ang isang mananampalataya po kahit napakatagal na niya sa Panginoon o kasama po sa mga gawain, kung siya po ay hindi lumalago sa pananampalataya, ay delikado po yun. Meron po 4 na mga marka ng tinatawag po na immature po ang isang mananampalataya. Praise God. So verse 11, tignan po natin sa Hebrews chapter 5 verse 11. Ang sabi po dito, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Wow. Ang una pong tanda na ang isang mananampalataya ay hindi pa po siya malago or nagmamature na po sa Panginoon ay ang tinatawag po na dullness of hearing. Yung sa ibang salin po kasi, dito sa Tagalog ko po na pagkasalin, mapurol po ang sinabi, hindi po dyan napakabagal. Hallelujah. Hebrews chapter 5 verse 11. Tingnan ko lang po sa ano ko dito sa Biblia po na Tagalog sa akin. Ang sabi po dito, chapter 5 verse 11. Tungkol sa kanya ay marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin, palibasay nagsipurol kayo sa pakikinig. So ito pong una pong nakikita natin, ito po sinulat po nung tagapagsulat author po doon sa Hebrew ng mga mananampalataya na sila po ay ang sabi po doon mabagal po silang tumanggap o umintindi po. At yung sinasabi pong mapurol na po yung kanilang pag-iisip. Hindi po katulad po sa Acts chapter 17 verse 11. May sinabi po sa Acts chapter 17 verse 11. Yung una pong mga tinawag na mga Kristiyano. Mayroon pong ginawa doon ang mga mangaral na sila Pablo at mga kasama po. Sa Acts chapter 17 verse 11. Ang sabi po diyan, may bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon, kaya sa mga Hudyong taga-Tesalonica, willing silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo ang mga sinasabi niya. So, makikita po natin dito yung mga mananampalataya na pinuntahan po nila ay hindi lang po sila nakikinig sa nangaral sa kanila kay Apostol Pablo po at mga kasama, kundi po tinitignan nila, pinag-aaralan po nila kung totoo po ba ang sinasabi ni Pablo. Maring sa atin po, kung ang isang Kristiyano ay katulad nito na mapurol ang kanyang pag-iisip patungkol sa pakikinig ng salita ng Diyos o napakabagal po, ay napakadali pong makita natin na sila po ay kung saan-saan sila mapupunta po na pangangaral na hindi naman po tungkol sa ating Panginoon Hesus. Dito po sa sa John chapter 8 verse 31, kasi ang kabisado po natin yung John 8:32 and yes, shall know the truth and the truth shall set you free. Doon po sa verse 31 po ng John chapter 8 verse 31, ang sabi po,
sabi po rito, John chapter 8 verse 31, 8:31. Sinasabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon nung nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. So, sa panahon po natin ngayon, ay marami pong mga Kristiyano na hindi rin po nagpapatuloy sa nais ng Diyos na mangyari sa buhay nila. At lalo na po sa panahon natin yung sa pandemic po, ay meron pong mga mananampalataya na okay na lang na sa bahay na, di ba? Kasi meron na po tayong online eh. Nakakapakinig naman tayo. Pero sa wala pong mga internet connection, walang cellphone, ay sa bahay na lang po sila. Pero napakaganda pala po na kagaya po ng ginagawa ng mga mananampalataya doon sa Berea, na sila po ay nagsasaliksik talaga ng salita ng Diyos at tinitignan nila kung tama po ba ang mga sinasabi ni Apostol Pablo. Are you dull of hearing? Tanong po para sa bawat isa sa atin. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Tingnan po natin. 2 Timothy chapter 4, sulat po ni Apostol Pablo. 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. Ano pong sabi po dito sa chapter 4 verse 3 and 4? Wow. Gayon din naman tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Verse 4, datapat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Wow. So, ang pagkakataong ito ay marami pong mga Kristiyano na kung saan po ay hindi po nila masyadong naintindihan o napakabagal nga po nilang maintindihan yung salita ng Diyos na ipinangaral natin sa kanila. Kaya po may mga ganito pong klaseng mananampalataya. Pangalawa pong tanda ng pagiging immature na isang Kristiyano, Kristiyano po, sa verse 12 ng hindi po tayo lalayo sa Hebrews chapter 5 verse 12. Ano po ang sabi po ng Hebrews chapter 5 verse 12? Sige po. Hebrews chapter 5 verse 12. Verse 12. Sabi po dito, sapagkat nang kayo nararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayong nangangailangan na kayo turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Ako po yung narinig ko kay Pastor Philip, may mga pinagsabihan siya na matagal ng mga Kristiyano. Ang sabi ni Pastor Philip, sabi niya, sana nagtuturo na kayo ngayon. Sana kayo naman ang nangangaral. Kasi napakatagal na eh. Kaya po, isa pala pong tanda na ang isang Kristiyano po hindi lumalago kung hindi pa po siya nakapag-share sa iba. Sang-ayon po ba tayo doon? Pastor, meron namang kasabihan na pag marami kang sinasabi, maraming mali. Pag kunti yung sinasabi mo, kunti ang mali. Pag wala kang sinasabi, walang mali. Pero tayo po ng mga mananampalataya, hindi po kayang pigilan kung ano po yung naranasan natin sa ating Panginoon Jesus ay ibahagi po natin sa iba. Ibahagi po natin sa iba po. Hindi na po, wala naman pong problema kung tayo ay, ang iba po ay talagang nag-aaral sa Bible School. Hindi naman po masama yun kasi nag-aaral din naman po ako doon. Pero sa atin po ay mayroon po tayong ginagawa na mga discipleship po, yung cell group. Nagpapalakasan po tayo doon at pag mayroon po tayong narinig doon, pwede po natin i-share sa iba. Tayo po ng mga mananampalataya, hindi po kayang pigilan kung ano po yung ating nakita, sasabihin natin. Kasi, ang example po doon, pag mayroon po tayong pinanood na magandang pelikula, hindi po natin kayang sarilinin eh. I-share natin sa iba, pero pala po yung ating pinagsabihan, alam din niya. Diba? May mga ganun pong pagkakataon. Alam na yung sinasabi, pero tayo po ay, sapagkat napanood natin at nagandaan tayo, sasabihin po natin.
Minsan po, nasabi ko po dito sa inyo na isang bata po na 3 years old ay nakarinig po siya patungkol sa ating Panginoon Hesus. At siya po ay tumanggap sa ating Panginoon Hesus. At noong bumisita po ko doon sa bahay nila, sinalubong po ko ng nanay niya. Sabi niya, Pastor, alam mo ba yung anak ko? Sabi ko, bakit po? Yung anak kong bunso na 3 years old, nung dumating dito sa bahay galing sa church, tinawag niya mga kaibigan niya. Sabi niya, halika kayo, lumapit ko sa akin. Alam niyo ba, masayang-masaya ako. Eh, siyempre, nagtataka yung mga bata. Bakit? Kasi sabi niya, tinanggap ko sa Jesus sa puso. Ang saya-saya ko. Gusto ba niyong maging masaya din kayo? At sabi po ng mga bata, siyempre gusto namin. Sumama kayo sa akin sa linggo dun sa church. Marinig ninyo ang patungkol kay Jesus Christ. Kaya na, yung bata ngayon ay kahit napakabata pa po niya, hindi po siya nahiyang sabihin yung kanyang naranasan. Kaya po, ang mga taga-Hebrew po ay hindi pa po sila nagtuturo sa iba, sabagat kahit matagal na po silang Kristiyano. Kaya po, kung itutuloy po natin doon sa Hebrews chapter 6 verse 1 to 3, sabi po nung sumulat, sabi ni Dr. Locke, sabi niya, iwanan na ninyo yung mga elementaryang katuruan. Yung patungkol sa kaligtasan, patungkol sa pagpapatong ng mga kamay. Iwanan na ninyo. Umangat naman kayo. Pero, iniisip-isip ko rin po, sabi ko, siyempre po, Panginoon, kung kami naman ay magtuturo sa iba, babalikan namin yung aming pinaka-umpisa kasi yun naman ituturo namin eh. Katulad po doon dyan sa kabila lang po, malapit dito sa atin, kung paano po ng mga konsepsyon. Siyempre po, itinuro namin yung patungkol sa kaligtasan, yung forgiveness, yung pagpapatawad po, yung pagsisisi, yung pagsunod, yung pananalangin. Siyempre po, tinignan din po namin, pinag-aralan po namin. Pero, sa mga tayo po, hindi ko po alam kung gaano na po tayo katagal, no? Hindi ko po alam kung ilang taon na po tayong Kristiyano. Pero, ito po isang tanda na napakalaga sa atin. So, may mga verses po tayo doon. Hindi naman po ibig sabihin na katulad po sa tumatayo dito. Nangangaral o naglilid po ng mga cell group. Pero gusto kong ganyan, ha? May mga minsan po ganun po yung desire natin. Ang ano naman niya, bago pa sabi, ang husay na niyang mangaral sa iba. Minsan po ganun po yung isip natin. Pero, meron po ito mga sinasabi po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 29. Ito po ay, may mga tinatawag po sing talagang pinagkalooban po ng Diyos na sila po ay magaling po magturo. Teacher po talaga. Ano pong sabi po ng 1 Corinthians chapter 12? 1 Corinthians chapter 12, verse 29. Mga supporting verse po ito sa 29. At ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia, unang-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, ito mga teacher po, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagpatong, mga pamamahala at ibang mga wika. So, ito po yung mga kaloob po na galing sa Diyos. Kung tayo po ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya, malidiscovery po natin yun. Kung ano po ba yung mga kaloob na mayroon tayo. Habang nagtuturo nga po si Brother Vice nung nakaraang Sunday doon, may nabanggit po siya na may mga taong kahit bago pa lang sila nagkita, parang ang dating ay napakatagal nilang magkaibigan. Hindi po lahat may ganun. At minsan po, mayroon po akong naalala experience. Doon po punta ko doon sa DFA, meron po akong na-meet doon na nag-uusap po kami hanggang binibigyan po niya ako ng pagkain. Tapos yung isang kasama ko, kilala ko, kaibigan ko, sabi niya, pati ka na ba magkakilala noon? Sabi, hindi. Ngayon, sabi parang tagalan niyo magkakilala. So may mga ganun pala pong pagkakataon na ibinigyan ng Diyos sa atin na kahit po yung tao ay ayaw mag-respond sa atin, kaya po natin siyang makausap na parang napakatagal nating magkaibigan. Ephesians chapter 4 verse 11. Halos magkapareho din lang po. Ephesians chapter 4 verse 11, mga iba't ibang kaloob po na binigay ng Diyos sa iglesia. Ephesians chapter 4 verse 11. Ang sabi po rito, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba ay propeta at ang mga iba ay ebanghelista at ang mga iba ay pastor at mga guro.
kung ipagpatuloy po natin sa verse 12, masabi po ito, sa ikasasakdal na mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So may purpose po pala na binigyan ng Diyos na makaloob yung ating ibang mga kasamahan dito sa church. Mayroong ebanghelista, mayroong apostol, may pastor, mayroong guro. Nakakatuwa po na makita natin sa ating mga kapatid o mismo po sa sarili po natin. Kaya ang sabi naman po ng James chapter 3 verse 1, may sinabi na po ang James chapter 3 verse 1. Halos magkakaano lang po sila nagkakaintindihan po sila. James chapter 3 verse 1, ang sabi po rito, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid, kung yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Parang negatibo po ito kasi huwag po mag-asam daw huwag mag-asam yung marami sa atin na maging guro kasi mas malaki yung parusa, hatol na ibibigay doon. Pero hindi naman po kailangan na tayo po ay maging katulad doon sa mga magagaling po magturo. Kahit po mag-share po tayo sa ating mga kaibigan or sa mga tao pong nakikita natin na papunta na po sila sa kapahamakan, maganda po yun na unang-una po tayo manalangin talaga. Kasi po naalala ko rin po doon sa Pangpalay. Sabi ko, ang tagal-tagal na namin dito. Bakit hindi ako makapag-share? Naging close ko na yung mga kapitbahay. Yung relasyon po na build na. At tawag niya sa akin, pastor, sabi ko, hindi naman nila ako pastor Kasi hindi ko naman sila tinatuturuan pa. Pero, ang plano pala po ng Diyos ay kakaiba. Sapagkat mayroon pong bagong lumipat doon na isang kabataan po. At unang-una po nakausap yung tatay niya at nabuksan po yung isipan ng tatay niya. Sabi ko, pastor, salamat. Ngayon ko lang naintindihan yung sinasabi mo patungkol sa kaligtasan. Kasi ako, Katoliko talaga ako sabi ko po, lahat naman po tayo halos galing sa Katoliko po. Pero, yung katotohanan ay napakalaga po malaman natin para mapalaya po tayo. Kaya ang sabi po niya sa akin, pastor po, okay naman na pumunta kayo sa bahay. Tinanong ako ni Sister Reggie, sabi niya, kailan ba kayo pupunta? Sabi niya, hindi pa kami kung kailan pupunta. Pero, inumpisan ko na po yung anak niyang binata po, 2 beses po kami nag-meet po doon kaya po pagkatapos dito, balik kami agad doon kasi mayroon pa po nag-aantay. Kaya po, napakahalaga po. Iba po yung pakiramdam natin pag may share natin yung mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos. At pangalawa po, yung una po kasi mga gift yung pinag-aralan natin patungkol sa mga nagtuturo. Pangalawa po, yung informal, Acts chapter 8 verse 4. Makita po natin doon, yung sabi po ng Acts chapter 8 verse 4, yung mga Kristiyano pong inuusig nung panahon ng mga alagad, nung sila po ay umalis sa kanilang kung saan sila pumupunta, nangangarap po sila ng mabuting balita. Tingnan po natin, Acts chapter 8 verse 4. Acts chapter 8 verse 4. Ang sabi po dito, ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangaral ang salita. Wow. So hindi naman po formal yung nila, mayroon silang Bible school Kumbaga, nakarinig po sila ng mabuting balita at doon nga po nag-umpisa doon sa, di ba, yung doon kay Pedro, nung nangaral po siya, na ang nagiging alagad po ng ating Panginoon Hesus ay umabot po sa isang araw lang po, wala na nga po isang araw yun sa ilang sandali lang, 3,000 po yung naidagdag ng mga mananampalataya doon sa mga alagad po. At ang sabi po ng Biblia, araw-araw po dumadami ang mga ililigtas ng Diyos. Hindi pala po tayo magliligtas Gagamitin lang po tayo. Kaya po, doon po sa Matthew chapter 9 verse 35 to 38, mababasa po natin doon, ang sabi nating Panginoon Hesus, napakalawak, napakarami ng anihin, subalit walang mag-harvest po. Wala pong mga taong gusto pong magamit upang ang mga taong yaon ay magkaroon ng kaligtasan. At ang sabi po ng ating Panginoon Hesus, ang sabi po niya, ipanalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagapas sa mga mag-ani po sa mga kaluluwa. Hindi po literal yun na palay o anumang prutas po, kundi po mga kaluluwa po ang pinag-usapan doon. Kaya sa atin po, napakasaya na tayo po ay makita natin na tayo po ay ginagamit ng Lord, ng Diyos, kahit hindi talaga, alam natin na wala naman tayong gift sa pagtuturo. Kahit ako po, inamin ko, hindi ko gift yung pagtuturo Kasi sa totoo lang po, pag tayo ko po dito sa harapan, 15 minutes po gusto ko nang umupo dyan Kasi alam ko pong wala akong gift of teaching. Pero, siyempre po,
ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan upang ipamahagi po ang mabuting balita. 1 Peter chapter 3 verse 15. Pangalawa pa lang po tayo. Hindi na po tayo abutin nito ng ano. 1 Peter chapter 3 verse 15. Ano po ang sabi po ng unang Pedro chapter 3 verse 15? Wow. Chapter 3 verse 15. 1 Peter chapter 3 verse 15. Kung inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa na ng pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. So, hindi na po, hindi na po natin kailangan na tayo po, alamin natin na mayroon gift of teaching, kundi po, kung mayroon po tayong karanasan ng Jesus Christ, pwede po natin i-share sa iba po. Hindi na po kailangan mahaba na talagang habaan talaga natin, pero yun na naman palang pinakapunto natin So, Titus chapter 2 verse 3 to 5. Sulat po ni Apostol Pablo kay Tito po. Ito po makita natin. Titus chapter 2 verse chapter 2 verse 3 to 5. Sabi po sa verse 3, na gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos. Ay, mga kababaihan man po ito paalala. Hindi palabintangin ni paalipin man sa maraming alak mga guro ng kabutihan. Verse 4, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanilang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mga pakahinahon. Verse 5, mga pakahinahon, mga pakalinis, mga pakasipag sa bahay, wow, magandang loob, pasakop sa kanilang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. So, ang purpose pala po sa mga nakakatanda naman po mga kababaihan ay maging halimbawa po sila sa mga mas kakabata po. At ito po ang kalooban ng Diyos na makita po tayo na nagliliwanag sa ating kapaligiran. Hindi po natin ito kaya sa sarili po natin, mga kapatid. Kailangan po natin ang gabay ng banal na Espiritu. Kaya, yung pangatlong tanda po, sa pangatlo na po tayo, a diet of milk, Hebrews chapter 5 verse 12 hanggang verse 13 po. Balik po tayo sa Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5 verse 12. Tapos ano po natin ang 13. Ang sabi po ito sa verse 12, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayong nangangailangan na kayo'y turuan inuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Wow. Ang sinasabi pong gatas ay kailangan naman po natin. Doon po mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2. Tapos Hebrews chapter 5 verse 12. Yung binasa nga po natin kanina. Kailangan po nung isang mananampalatayang bago pa sa Panginoon, bagong tanggap pa lang sa ating Panginoon Jesus ay pagkain hindi pa po matigas. Nung nagpapastor po ko sa Mindanao, may lumapit po sa akin na isang nanay. Sabi niya, Pastor, pwede bang matigas-tigas na yung kakainin namin? Kasi yung itinuturo mo, gatas Pero naisip-isip ko rin po, sabi ko, bakit kaya laging ganun nga yung itinuturo? Yung nag-umpisa doon sa, parang hindi pa nakakaalis doon sa elementary teaching po. Nakikita ko rin po, yung buhay po ng isang kapatiran na yun, madali po siyang magalit. Sabi ko, kaya pala Panginoon, paulit-ulit itong sinasabi mo na kailangan natin si Kristo, tanggapin natin si Jesus. Kasi po, naging mapuro na po yung isipan ng mga kapatiran. Hanggang iniloob po ni Lord na makaalis na po kami rito. At yung mga tatay po doon na dati po ay nakikita po namin on and off sa church, yung mga tatay. Ngayon po sila po mga worker doon. Sila po ang nangangaral sa mga iba't ibang lugar. Sila rin po nagsusundo ng mga kapatiran. So, mayroon pong timing si Lord para lumago pong isang mananampalataya. At yung sinasabi pong pagkain ng gatas ay siyempre po nag-umpisa po yun sa mga baby pa lang. Pero hindi po dapat na hanggang sa pagtanda, gatas pa rin, kundi po kailangan na po yung matitigas na pagkain. Milk one day includes solid food. Pag tayo po ay nakakarinig ng medyo masakit na pananalita,
kung tayo pa'y medyo umangat na sa ating pananampalataya, tanggap na po natin yun. Kasi po, nung nandoon po sa, nandoon si pastor sa biglang, siya nga po ang nag-preach, medyo matigas-tigas talaga. Pero nakangiti na lang po yung mga kapatid. Oo nga, no? Kasi ang tagal natin, hindi mo lang tayo nagsishare. Ang tagal natin, hindi mo lang natin ipadama sa ating kapitbahay na mahal natin siya. Nangunguna pa sa atin yung mali tayong magalit, naiinggit, which is, yun po ay sign ng mga taong hindi pa po malago sa pananampalataya. Pag madali pong magtampo, di ba? Madaling masaktan. Kasi pag matanda po, may kalyo na tayo eh. Hindi na po natin pinapansin yung, minsan, kung anong sinasabi sa atin. Maganda naman sinabi natin, pero iba yung dating. Hindi na po tayo na-apektuhan doon. Pero pag tayo po ay hindi pa pumalago sa ating pananampalataya, bigla po tayong gantihan nga kita. Tapos pag nagkikita po doon sa kalsada, hindi na po nagtitingin na sa mata, kundi po umagana na lang po pag nakikita. Lalo na po yung may mga utang na hindi po tayo nababayaran. Nakapansin po ba yun? Kasi po napakahalaga po na tayo po lumago sa ating pananampalataya. At yun po, naniniwala ko na isang uri po na makikita natin na tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon si Kristo. Kaya po may naalala po akong sinasabi po na paraan. Kasi po, may mga pagkakataon na may lalapit sa atin at gusto naman po natin tulungan. Hindi na po masama yun, di ba? Kailangan ng pera, ang laki-laki po ng kailangan. Sabi po nung narinig ko sa radio na pastor din po na counselor, sabi niya, kung mayroong nangungutang na ganun at alanganin ka naman na bayaran ka kasi ang laki-laki ng huwag mong ibigay lahat. Bigyan, halimbawa, humingi po ng 2,000. Yung pera mo 2,000 din pero mayroon kang pinaglaanan. Huwag nyo ibigay lahat. Ano pong gagawin namin? Anong gagawin po natin? Sabi po nung ibigay mo yung kaya mo nang ibigay na gagaling sa puso mo. Halimbawa, 200, ibigay mo. Huwag mo siyang singilin. Huwag mo siyang, may utang ka sa akin bayaran mo sa tapos pagdating po ng panahon, hindi naman po nagbabayad talaga. Minsan po naranasan ko gano'n na lumapit sa akin. Sabi ko, bakit ito lumapit sa akin, Lord? Nagpipray din ako. Sabi po ng isang pastor, nilalapit ko sa iyo. Sabi ko, paano kaya nalamang may pera ako? Hindi naman kami nag-uusap. Pero napansin ko, sabi ko, pera lang talagang kailangan nito. Kasi, masasensama po natin. So, ang ginawa ko, sabi ko, kapatid, mukhang ang hinihingi yata, 500. Mayroon po kong 200. Sabi ko, kapatid, 200 lang ang ibibigay ko sa iyo, kayang ibigay ko, pero huwag mo na akong bayaran kasi baka pagdating ng panahon, hindi pa tayo magkaintindihan. Siyempre, mangangakong bayaran kita, pastor, sa sunod na linggo. Kung wala kang pera, di ba masakit yun? At aasa naman ako, wala na, kundi ito ay bigay ni Lord sa iyo. Kaya maganda naman po. Kaya po, napansin ko talaga, yung packet po niya pera lang hindi na po siya bumalik sa church. May mga ganun pong pagkakataon. Kaya maging wise din po tayo. At panghuli po na marka ng isang Kristiyano na hindi pa po talaga matured sa pananampalataya niya. Inability to discern. Verse 14. Ano pong sabi sa verse 14? Hebrews chapter 5 verse 14. Wala pa. Hebrews chapter 5 verse 14. Hebrews chapter 5 verse 14. 5 verse 14. Sabi po rito, ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa pamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ng ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at masama. So, yung pangapat po ay pag ang isang Kristiyano ay hindi po niya alam kung ano ang mabuti at masama, sign po yun na hindi pa po talaga siya nagmamatured. Normal spiritual growth exercises the senses. Even the Word of God is designed to train one's faculties. So, pangalawa, then by reason of use, we learn to discern both good and evil. Spiritual immaturity lacks this ability to discern. Ephesians chapter 4 verse 14, James chapter 1 verse 6 to 8. Tingnan po natin ang Ephesians chapter 4 verse
14. Ephesians chapter 4 verse 14. Wow. Chapter 4 verse 14. Sabi po dito, upang tayo wag nang maging mga bata pa na napapahapay dito doon at dinadala sa magkakabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa utusan, sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. So, pag tayo po ay, pag ang isang Kristiyano ay madali pa pong madala sa kung ano-ano pong mga katuruan, maging si Dr. Luke po, yung sumulat dito, ay nagpapaalala siya na napakahalaga pong mayroong tinatawag na pagkakaalam ng mabuti at masama. Diba, sa panahon po natin yun, kung sa akin nga po, minsan mayroong nangaral. Sabi ko, ang galing-galing talaga mangaral nito, Lord. Kung wala ka sa puso ko, madadala ako nito eh. Ang galing po nila mapaliwanag. Pero, hindi nila masasabi na sila po ay papuntang langit pag sila po ay mamatay. One time po, mayroong lumapit doon sa bahay, doon sa biyanan ko. At nandoon po yung biyanan ko, nandoon po yung bayaw ko. Tapos, hindi po ako napakilalang pastor. Ang sabi po nila, Brad, mayroon kami isi-share sa inyo. Sabi ko, sige ho. Sabi ko, pwede ho bang kumuha ako ng Bible? Sige ho. Ano po bang gagawin natin? Sabi niya, pakibasa po sa John 3:16. Tama naman din, John 3:16. Pero noong nagtatagal na po, mga siguro wala pang 15 minutes, natapos po siya, nagtanong po ako, sabi ko, Brad, di ba nangangaral kayo ng salita ng Diyos? Halimbawa, pag mawala kayo sa mundong ito, tayong lahat, mamamatay naman talaga tayo, saan kayo pupunta? Langit, impyerno. Ang sabi po na, ay hindi namin alam, Brad. Sabi ko, naku, kung ako kayo magtanong sa akin, alam ko saan ako pupunta. Sabi niya, saan ka pupunta, Brad? Sabi ko, siyempre sa langit. Bakit? Kasi tinanggap ko si Jesus sa puso ko. Hindi lang na alam ko na mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, kundi napakalaga parang tanggapin si Jesus sa puso. Kasi yun ang sabi ng John 1:12. Sa lahat ng mga tumanggap sa kanya, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So sabi, 3 beses sa tapong sinabi na, mabuti pa kayo, Brad. Alam na alam niyo kung saan pupunta pag mamatay kayo. Sabi ko talaga. Tapos bumalik po ulit. Naku, nandun po yung tatay ng misis ko. Hindi na kung laki-laking tao. Nakaano siya po, nakatayo doon sa pintuan. Sabi niya, ganito na lang. Kasi pastor din po yun siya. Sabi niya, kung ang ipinangangaral ninyo ay si Jesus Christ, magkaibigan tayo. Pero pag hindi si Jesus Christ ang ipinangangaral ninyo, magkaaway tayo. Bigla po sila umalis, hindi na po nagpaalam. Sabi ko, hindi pala talaga nila pinangangaral si Jesus Christ. Nakaano po yun sila, nakaputi, at tapos nakakurbata. Kilala po siguro, ano. Dati po, foreigner at saka Pilipino. Ngayon po, hindi na eh. Puro na Pilipino. Ibig sabihin po, marami na po silang na-disciple. Marami na silang naturuan at sumusunod po sa kanilang pangarap. Pero minsan po, inatuwa din naman ako. Kasi sila pa rin po yung magkakasama. Pero, nung narinig ko po na ipinangaral nila si Jesus Christ, sabi ko, wow, kahit hindi namin kasama sa iglesia, o ang alam ko, ibang pinangaral na, pero ngayon, nung narinig ko po na si Jesus Christ ang ipinangaral nila, tuwang-tuwa yung puso ko. Kasi sabi po ni Apostol Pablo, ano man yung motibo nila sa pangangaral ng salita ng Diyos, basta na ipangaral ng salita ng Diyos, okay yun sa akin. Kaya tayo po ng mga mananampalataya, napakahalaga po na malaman natin na tayo po ay nasa tama kung tayo po ay matibay na sa ating pananampalataya at hindi na po tayo natatangay sa ano-ano man pong katuruan ng iba. Kasi diba? Minsan po, okay naman po na magtanong tayo sa ating mga leaders, sa ating pastor, para po mag-mature naman po tayo. Pero napakalaga pong mapanghawakan natin na tayo po'y anak ng Diyos sapagkat tinanggap natin siya sa ating puso bilang Panginoon at sarili natin kapagligtas. Ibig sabihin po may relasyon tayong tama sa ating Panginoon Jesus. Ang hirap po mangaral sa iba na tayo naman po hindi sigurado. Sabi po na isang young people, sabi niya, Pastor, oo nga naman, Pastor, no? Ang hirap talaga mangaral na hindi ka naman sigurado na pupunta kang langit, tapos magtuturo ka sa iba na pumunta ng langit, ikaw pala hindi pupunta. Hallelujah. Kaya po, isang paalala po ito sa atin, na kung saan ay, sabi po dito sa conclusion, 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 4, ulitin po natin, mukhang nabasa na po natin kanina. 1 Corinthians chapter 4, sa conclusion na po tayo. Chapter 3 verse 1 to 4.
Ano pong sabi rito? Verse 1 to 4. Ang sabi po rito, ipalagay nga kami ng sino man sa mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Yung faithfulness mo na sinasabi. Verse 3. Sabi po dito, datapat sa ganang akin na isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo o ng pagsisiyasat ng tao o ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. Verse 4. Sapagkat wala akong nalalamang anuman laban sa aking sarili, bagaman hindi dahil dito inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Wow, mahalaga pala pong nagpapasiyasat tayo sa ating Diyos po, sa ating Panginoon. Tandaan po natin yung 5 palatandaan o marka po ng mga spiritual immaturity na mga mananampalataya. Una po, dullness of hearing. Pangalawa po, inability to teach others. A diet of milk, puro gatas, puro lang po. Gusto nila yung sarili nila, yung paboran sa kanila. Pang-apat po, the inability to teach others. Nabaligtad po ito. Pero makita po natin dito na napakahalaga po mga bagay na ito, lalo na po sa ating buhay Kristiyano. Ang tagal-tagal po natin hindi halos hindi nagkikita, di ba? Noong hindi pa po nagkaroon ng pandemic, ako naramdaman ko rin po yung lakas eh. Kasi lagi pong may mga gawain, pero nung mabuti na po mayroong tinatawag na online. Pero ang hirap din pala po sa online kasi hindi naman po lahat may mga internet connection. Pero sa mga may kaya, lalo na po sa bandang Maynila, doon pa po sila gumagawa ng ganun. At ngayon po sanay sila. Tayo po, kahit po ako ay hindi rin po sanay, pero nung una nga po nahiya po kung makita yung mukha ko doon sa sa screen Pero di ba, isa pong pagpapala sa atin na sa pagkakataong ito, pinaalalahanan po tayo ng Diyos na hindi po tayo mananatiling bata sa ating pananampalataya. Hindi po asamin po natin na tayo po lumago upang makita sa atin, hindi makita sa atin po yung 4 na marka ng hindi pa po mananampalataya. Kasi po, yung una po yung pakikinig. Meron po kasi mga church na binibigyan nila yung pastor, ito ang ituturo mo sa amin ha. Kasi ayaw nila pong matouch yung kanilang ginagawang kasalanan. Pero ang laki po ng offer ha. Doon po sa Baguio, may narinig ko doon, 80,000 monthly. Sino hindi papayag na pastor doon? Di ba kung kailangan ng pera? So ang tawag ko doon, hireling. Nakakalungkot naman po ng ganun. At yung pong pangalawa po ay hindi pa po kayang ibahagi sa iba. Hindi naman po kailang formal yung pagtuturo natin. Kailangan natin tumayo dito sa harapan or mag-lead ng mga cell group. Darating po yun kung hindi pa po tayo nakarating sa ganun po. At ang pangatlo nga po, yung hindi po tayo mananatili sa pagkain ng gatas. Ibig sabihin, pag tayo po ay laging nasasaktan, ibig sabihin po, totoo tayong tao Pero, ibig sabihin, nasaktan ka at hindi ka na magpapatuloy, ay talagang immature pa po. At pang-apat po, na hindi po alam ng isang Kristiyano ang mabuti at masama at namumuhay siya ng kasalanan. Pero mayroon naman pong paalala sa atin yung salita po ng Diyos. Kaya sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Praise God. Nihiling ko po na pwede pong tumayo ang bawat isa. Hallelujah, Father. We bless your name. Amang banal na makapangyarihan higit sa lahat, nakita niyo po ang bawat isa. Ikaw po ang nakakatalastas sa aming mga puso't isipan. At ang iyong kalooban po ay kaming lahat ay lumago sa aming pananampalataya sa inyo. Hindi lamang kami mananatili, Panginoon, sa pagiging bata sa aming pananampalataya, kundi po kami po ay lalago at lalago po sa magitan po ng inyong tulong, sa magitan po ng inyong mga salita, sa magitan po Diyos ng itinuro Diyos sa amin na kami po ay lumapit lamang sa inyo. Dudulog sa inyo, Panginoon, sa tuwi-tuwi na. At pati na rin po yung lagi naming naririnig na devotion. Tulungan niyo po kami, Panginoon, saliksikin lagi ang inyong salita. At ipanalangin yung nangangailangan ng panalangin, lalo na po sa aming panahon ngayon. Yung aming pinaka-senior pastor, Lord, continue to bless them. Bless him, O God. Pastor Philip, ang kanyang buong sambayan, si Mami Susi, O Diyos, ang lahat po ng kanyang pamilya, itinataas po namin sa inyo, O Diyos.
Hayaan niyo, Lord God, na sila po ay patuloy na maglilingkod sa inyo upang ang inyong pangalan ay maitanyag, maihayag sa maraming mga tao. At kami rin po, Lord God, na inyong mga tinawag. Ang aming panalangin, hayaan niyo, Lord God, na maging malakas ang aming pananampalataya sa inyo. At dahan-dahan po, kung hindi pa man po namin naranasan na ipamahagi po ang inyong salita, i-share sa iba yung kabutihan na ginawa nyo. Ang totoo po, may kwento kami. Meron po kaming karanasan sa inyo, Diyos. Kanya po, katulad sa mga alagad na hindi po nila kayang pigilan, na hindi ipangaral, hindi ipamalika ang inyong kabutihan. Kahit po, ang kapalit ay sila po ay kinulong, pinarusahan, inalipusta, pinahirapan. Ang iba po ay pinugutan ng leeg. Ang iba po, Panginoon, ay sinunog ugad. Subalit, hindi po sila tumigil sapagkat iyon po ang inyong kalooban ng inyong salita ay maipangalat, maipamahagi po sa buong daigdig at hanggang sa aming kapanahonan nakarating po ang inyong mensahe. Maraming salamat po, Diyos. Mula po sa mga kabataan na rito, mga babae at lalaki, mga nanay at tatay, Lord God, yung mga lola at lolo, Diyos, ikaw na pong paala na kumilos sa aming mga buhay sapagkat yun po ang inyong kalooban na kami po ay magamit na isang instrumento. Totoo po na napakaraming anihin, subalit ko kunti po ang magani po ang mga harvester. Kanya po, Lord, we pray, continue to save more souls and open the doors of evangelism. Gamitin niyo po kami, Panginoon, narito kami upang ipahayag ang inyong kabutihan. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay at solusyon sa aming mga problema. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin na yung dakilang pangalan sapagkat karapat-dapat po kayong tumanggap, Panginoon Diyos, ng mga bagay na ito. Lord God, we thank you, God, for all the blessings, for all your provision, for all your protection sa bawat isa sa amin, bagamat yun po limitado ang aming pagtitipon na katulad nito. But Lord, nagpapasalamat po kami na iniingatan nyo kami, Lord, with your precious blood and even your ministering angels. Patuloy naming sinasawata ang gawain ng kaaway. Yung takot na binibigay sa amin, lalo na sa aming kapanahonan ngayon, na kung saan, hallelujah, maraming natatakot sa coronavirus. But then Lord, ang sabi nyo po, hindi kayo nagbibigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi po espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pagpipigil, sapagkat yun lamang ang inyong kalooban ng inyong patuloy na ninanais sa aming mga buhay magaganap ulugad. Sinasamba ka namin, pinasalamatan ka namin. Oh, all the glory, honor, and praises for you alone. Taas po natin ang ating mga kamay po. Ang pag-ibig ng Diyos, Ama, na hindi nagmamaliw, at ang patuloy na biyaya ng ating Panginoong Hesus, at ang pagsama ng Banal na Espiritu ay siyang sumasa bawat isa atin ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Mga kamay sa mga kaloob. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po nagbabalik po kami ng papurit pasalamat sa iyo, Panginoon, sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, O Lord God. Salamat po sa patuloy na buhay, sa kalakasan na binibigay mo po sa bawat isa upang makapaghanap buhay, O Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga taong ginamit mo sa mga kaloob na ito. Patuloy na palakasin mo po sila, Panginoon. Patuloy na ibalik mo po sa kanila, O Lord God, yung isang linggong lakas sa kanilang paghahanap buhay, Panginoon. Patuloy, O Lord God, na pagpalain mo po sila, O Lord God, at patuloy na ilagay mo sa kanilang mga puso, Panginoon, yung kagalakan sa pagkakaloob sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Lord God, dahil sa iyong kalakasan na binibigay, Panginoon, nakapaghanap buhay po kami, O Lord God. Salamat po, Panginoon, at magamit, O Lord God, yung aming lupang katawang, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, O Lord God, sa pamamagitan ng pagbibigay na ito. Ganon din po, Panginoon, sa mga hindi nakapagbigay. Dalangin po namin, O Lord God, ikaw rin, O Lord, ang magpala sa bawat isa. At patuloy, O Lord God, na ilagay mo rin sa kailang puso, Panginoon, yung desire na makapagbigay sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa mga pagpapalang nasa aming harapan. Patuloy na gamitin mo lamang po ito, Lord God, sa kaihahayo, ikalalawak na iyong iglesia, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, sa aming nasasakupan, O Lord God. Ganoon din po, O Lord, sa mga taong ginagamit mo, Panginoon, sa
mga salaping ito, patuloy, O Lord God, magamit lang sa maayos, Panginoon. Patuloy na pagpalain at ingatan mo po, Panginoon, yung mga taong ginagamit sa mga pagpapalang ito, O Lord God. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo. Sa iyo po na ibinabalik ang pinakamataas na papuri pa. Salamat sa pangalalaman na aming Panginoong Jesus. Amen. Yan po, announcement lang po sa Sunday po, second slot na lang po muna ang pwede tayong magpa-schedule. Bali yung first service po meron na pong naka-reserve per directive po ng ating Pastor Philip. So second service na lang po pwedeng magpa-schedule next week. Salamat po. God bless po sa lahat.